Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko po pinakita ko po sa inyo ang video ni Colonel Garma na nag-iiyak habang binabasa niya ang affidavit niya kuno. Alam niyo guys, halatang halata po na napipilitan lang po talaga siya. Tama. Ang lakas ng iyak niya no? Halatang labag sa kalooban niya ang pagbasa niya ng affidavit na yun. Kasi kung totoo yun, dapat confident siyang basahin yun. Kasi yun ang totoo di ba? Kaso hindi Napaghahalataan sila sa mga gimmick nila no? Lalo yung pinaulit sa kanya yung pagbasa niya sa kanyang affidavit nung isang congressman no? Putragis sa mga gimmick na mga to no? Nako, hindi na po epekto yan kasi gising na ang mga Filipino sa katotohanan. Kaya di nyo na kami maloloko. So ngayon naman mga idol, di ba kamakailan lang umattend si PBBM ng ASEAN Summit, di ba? Alam nyo ba na nagmukha siyang parang batang sumbongero sa iba pang ASEAN members dahil sa pambubuli sa ginagawa sa atin ng China? Pero ang kinalabasan, parang sinumbong ni PBBM na binubuli siya sa barkada nung nambubuli sa kanya. Watch this mga idol. Sa harap ni Chinese Premier Li Chang, inilahad ni Pangulong Marcos sa ASEAN Summit ang anyay patuloy na panghaharas at pananakot ng China sa West Philippine Sea. Puya, parang nagsumbong lang no? Kaso yung pinagsumbungan, kaalyado ng bully. Di wala rin. Useless yung pagsumbong niya. Iba? Diba yan? Sa ulat naman ng Japanese media, sinabi umano ng Pangulo sa mga kapwa ASEAN leader na huwag magbulag-bulagan sa mga anyay iligal at mapanganib na aksyon ng China. Tapang ni Bangag no? Kaso wala. Tapang-tapangan lang yan. At alam naman ng lahat na kasalanan po ni Bangag kaya nagaganap ang mga tensyon ngayon sa West Philippine Sea. Ano guys, gusto nyo ba ng proof na siya ang may kasalanan? O ito guys, sinabi ng mga ngisda dito na noong panahon ni PRRD, nakakapangisda pa sila. Pero simula nung umalis na si PRRD sa pagkapresidente, nagsimula na ang sobrang panghaharas ng mga Chinese sa mga kapatid nating mangingisda. Watch. Ngayon, yung sa dumaan na mga taon, okay, starting 2014, so bago po mag-2014, malaya ho kayong nangingisda doon? Opo sir, mula nung, gaya nga ng sinabi ko, mula nung umupo si Presidente Duterte, hanggang sa ngayon nakapangisda kami. Ngayon lang po nangyari muli, nung May 14, ngayon pong taon lang, na nangyari ulit po na lang haras po sila. So nakita nyo mga idol na effective ang gentleman's agreement ni PRRD with Chinese President Xi Jinping. Kasi nakakapangisda pa ang mga kababayan natin noon di ba? Tama. Wala bang mga nagaganap na pang-aabuso noon? Meron naman, pero hindi ganito kagrabe sa nangyayari ngayon. Di ba guys? O ayan guys fisherman na natin mismo ang nagsabi niya na. So yan po ang katibayan ko na kasalanan talaga ni Bangag ang lahat dahil sa pakikipagkaibigan niya sa mga bano, mga kano. Yan ang kapalit ng kahangalan niya. Si PRRD, kinaibigan niya ang China bilang remedy sa nagaganap na mga panghaharas ng Chinese Coast Guard sa mga fisherman natin. At naging epektibo po ito dahil very minimal ang ginagawa ng Chinese noon na panghaharas sa mga kababayan nating mangingisda. Tama. Pero ngayon, putya grabe na. Di ba? Parang corruption lang sa panahon ni Bangag ngayon, di ba? Naggrabe na talaga. Yan na po tayo ngayon sa Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas ni Bangag mga idol. Sa South China Sea, mula sa Lao, People's Democratic Republic, nakatutok live si Ivan Mayrina. Okay guys, Lao po ang basa doon mga idol hindi Laos. Si Bangag lang ang Laos dahil binudol niya tayong lahat. Ivan. Emil, nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga kapwa leader sa ASEAN at sa harap ng kinatawan ng China na madaliin na ang pagbuo ng ASEAN-China Code of Conduct para panatilihin ang kapayapaan sa South China Sea. So ang tingin ni Bangag, pag nagkaroon ng Code of Conduct, magkakaroon ng kapayapaan sa West Philippine Sea? Putya, arbitral ruling nga, di nila kinilala. Code of conduct pa kaya ng ASEAN?
Nag-iisip ba si Bangag? Alam nyo, ang pinakasolusyon dyan yung ginawa ni PRRD. Nakaibiganin ang China at lumayo sa mga kano para matigil na ang matinding harassment nila sa mga mangingisda natin. Simple as that, di ba mga idol? เปิดที่การเสริมโยงด้านการค้าการลงทุนในกาว Sa harap ni Chinese Premier Li Qiang na siyang kinatawan ng China sa ASEAN Summit sa Lao PDR, idinetali ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati ang mga insidente ng mga agresibong pagkilos ng China laban sa Pilipinas. Okay. Kabilang na riyan ang pangaharang, pambobomba ng water cannon, panunutok ng laser at sadyang pagbangga sa barko ng China sa Escoda Shoal at maging ang pambubuli sa mga barko at eroplano ng BFAR. Sabi ng Pangulo, patuloy daw na nakakaranas ang Pilipinas ng harassment at pananakot mula sa China. Ang tanong, bakit? 'Di ba? Well, it's all because of his action sa kanyang foreign policy, 'di ba? Kung sinunod niya lang sana ang strategy ni PRRD, di sana di ganyan kalala ang sitwasyon diyan, 'di ba? Wala papit na mga kano yan si Bangag My goodness. Pagpapakita raw ito ng patuloy na pagbaliwala ng China sa international law. Nakakalungkot daw na ang pangkalahatang sitwasyon sa South China Sea ay nananatiling tensyonado at hindi nagbabago. Uulitin ko, nagbago na yan sa panahon ni PRRD. Lumalalan talaga nung umuputong si Bangag. Kaya nga raw kailangan maging bukas ang lahat ng partido para seryosong ayusin ang mga hindi pagkakasundo at mabawasan ang tensyon. Kaya Alam nyo, ang radikal na solusyon dyan sa ganyang aksyon ng China at kung isasama ang ASEAN, ay digmaan na lang talaga. Wala nang iba. Sama-sama ang ASEAN tapos ang Amerika. But I doubt na ipupursue ng other ASEAN members yan. Kasi mas malaki ang benepisyo nila sa China kumpara sa Pilipinas Kaya tingin ko di magagawa ang radikal na solusyon na yan. Magagawa yan pero tingin ko 99% ng members ng ASEAN hindi makikialam dyan. Ang pwede lang natin makasama dyan is Amerika at NATO. Pwede. Pero gagamitin lang tayong shield ng mga yan. Kaya mag-isip-isip dapat si Bangag kasi kawawa talaga ang mga Pilipino dyan. Pero kailangan madaliin na ang mga negosasyon para sa ASEAN-China Code of Conduct. 1992 nang simulang isurong ang pagbuo ng isang Code of Conduct sa South China Sea pero hanggang ngayon, yan pa rin ang pinag-uusapan. Kasi nga, may nabe-benefit ang ASEAN sa China. Kaya talagang hindi uusad ang mga ganyang panukalang rules dyan sa South China Sea. Simple as that. Pero maging mga batayang elemento ng kasunduan tulad ng kung anong magiging saklaw nito at kung ito ba'y magiging legally binding ay hindi umuusad. Simpleng kahulugan pa nga lang daw ng self-restraint o pagtitimpi, hindi mapagkasunduan. Kasi nga, ayaw magtimpi ng ibang members ng ASEAN. Kasi mas malaki ang pakinabang ng China sa kanila kumpara sa Pilipinas. Gets? Sa isa pang hiwalay na pulong sa ASEAN-Japan Summit, sinabi naman ng Pangulo na may tuturing anyang transnational problem ang mga agresibong aksyon sa East at South China Sea na nakaapekto sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon at tungkulin anya ng ASEAN na bantayan ng maritime security at territorial integrity. Good luck. May mga bansang nagpahayag din ng pagkabahala sa napapadala sa tumitinding tensyon sa South China Sea tulad ni Prime Minister Lawrence Wong ng Singapore. Base sa ulat ng Agence France Presse, inilarawan niya na live at immediate ang issue at maaaring magkaroon ng malubhang sakuna na mauwi sa digmaan. Yeps, digmaan lang po talaga ang tanging radical na remedy dyan. Kaya nga ang kaibiganin sila is the most intelligent move to be made at this point in time. Kasi hindi pa tayo ganun kalakas para harapin sila sa digmaan. Just like what PRRD did. Dahil mas inisip niya ang kapakanan ng hundreds of millions of Filipinos kaysa ipaglaban ang pride niya as president of our country. Diba? Kaya the best talaga si President Duterte. Pero hindi rin daw katakatakang marami mga bansa sa ASEAN ang nangingiming pumanig sa Pilipinas sa usaping ito. Hindi Totoo yan. At binanggit ko na sa inyo ang dahilan. Di ba mga idol? naman kasi may kakaila ang kahalagahan ng China sa ekonomiya ng ASEAN. Pinakamalaking trading partner Di ba? Narinig niyo yun? Sabi ko sa inyo, di ba? Ayaw niyo maniwala ng ASEAN ng China sa kabuang $500 bilyong na halaga ng kalakalan kada taon. Di ba? Kaya okay, finish na.
Kaya walang maikipagdigma sa mga members ng ASEAN sakaling maganap yung radikal na solusyon na sinasabi ko sa inyo. Good luck talaga. Ikatlong pinakamalaking pinanggagalingan din ito ng foreign direct investments. Di ba? Kaya nga sobrang laki ng benefits ng ASEAN sa China. Not just ASEAN but the whole world, mga idol. Kaya tama talaga si PRRD na it's better to be a friend of China kaysa maging natin silang kaaway. Think about it, mga kababayan. Gita man ng Pangulo, hindi dapat ihiwalay ang economic cooperation sa political security. Alam nyo guys, kung hindi nakikita ni Bangag ang perspektibo ko sa status quo ng West Philippine Sea, putya mahina na talaga ang ulo ng presidenteng to. Sa totoo lang. Ipapahamak talaga tayo pag ganyan lang ang level ng pag-iisip ng presidente natin. Kawawang Pilipinas. Yun lang ang masasabi ko. Kaugnay nito, iniulat ang Japan-based media na NHK na nanawagan naman ng Pangulo sa retreat kahapon ng mga kapwa ASEAN leader na huwag magbulag-bulagan sa mga anyay iligal at mapanganib na aksyon ng China sa South China Sea. Nako, asa ka pa sa mga yan. Mas iisipin ng mga yan ang benepisyong nakukuha nila sa China kaysa kalabanin ito. Kaya mag-isip-isip ka na rin, Mr. President. Sinabi pa umano ng Pangulo na tiliwas daw ang mga aksyon ito sa layunin ng ASEAN na magkaisang humarap sa mga banta laban sa mga miyembro at ang pananahimik sa gitna ng mga bantang ito na kapagpapahinaan niya sa ASEAN. Di ba? Halatang ang hina ng common sense niya, no? Ay, Diyos ko Lord naman. Loading pa rin ang presidente natin kung bakit hindi na ikialam ang iba pang mga ASEAN leaders sa ginagawa ng China sa Pilipinas, no? Ang hina? Sino ba ang political advisor nitong taong to? Nang mabatukan? Ang ulat ng NHK ay base raw sa nakuha nilang kopya ng speech ng Pangulo. Hindi inilabas sa Malacanang ang talumpating yan dahil karaniwang hindi isinasayin papawid ang usapan sa leaders retreat. Sinubukan naming tanungin ng Pangulo tungkol dyan. It is improper for me to disclose anything that was mentioned in closed session. Tama lang yan. Huwag mo nang pag-usapan. Ampaw din naman ng mga pahayag mo dyan eh. Para kang nagsumbong na binubuli ka sa mga tropa na nambubuli sa'yo. Kawawang Pilipinas. Emil, kanina lamang ay nagkaroon ng bilateral meeting si Pangulong Bongbong Marcos at si Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Nagpasalamat ang Pangulo sa patuloy na suporta ng Canada sa posisyon ng Pilipinas, hindi lamang sa mga statement kundi maging sa anyay capacity building ng Pilipinas sa South China Sea. O bakit? Ano magagawa ng Canada sa problema natin sa West Philippine Sea? Ha? Alam ko na. Baka kinausap ka rin ng leader nun na baka pwedeng magtapon ulit ng basura sa Pilipinas, no? Ambot sa imo, boss. Ganyan din ang isa sa mga naging tema ng mensahe ng Pangulo sa ASEAN-Australia Summit sa harap ni Prime Minister Anthony Albanese. Nagpasalamat ng Pangulo sa pagsuporta ng Australia sa posisyon ng Pilipinas na dapat sundin ang UNCLOS at gayon din ang international law. Dapat naman talagang sundin yan eh. Balahura lang talaga ang China eh. Yung magawa natin, di ba? Ivan, may tugon na ba ang China sa mga sinabi ng Pangulo sa harap ni Chinese Premier Li Qiang? Ang access ng media dun sa nangyaring ASEAN-China Summit, lalo na kapag nagsasalita ng mga individual leaders. Pero ang posisyon ng China dyan hindi nagbabago. Kanilang pinaninindigan na ang halos buong South China Sea ay kanilang teritoryo at anumang aksyon na ginagawa nila ay pagtatanggol lamang daw sa kanilang soberanya. Esteng China talaga eh, no? Di wow. 1992 pa, Ivan, nang ipakilala ang ideya ng pagbubuo ng Code of Conduct sa South China Sea. At itong 2002, nag-agree na ang China at ASEAN na bumuo ng Maritime Code. Pero yung formal na proseso para riyan, nagsimula lang noong 2017 at ngayong 2024 na, wala pa rin nabubuo. Bakit ba ang tagal ng proseso? Ano ang nagpapatagal dito, Ivan? Tingnan nyo, sa panahon pa talaga ni PRRD nagsimula ang proseso para bumuo ng Code of Conduct sa South China Sea, di ba? Pero wala pa rin nabubuo until now, di ba? Well, kung nakinig kayo sa paulit-ulit kong sinasabi kanina, yun po ang rason. Kaya di na ikialam ang mga members ng ASEAN, mga idol. Tama yan nabanggit mo, Emil. Bagong reporter pa lang tayo, nagko-cover ng ASEAN Code of Conduct na yung pinag-uusapan eh. Pero seriously, tulad na nabanggit ng Pangulo, may mga ilang konsepto na hindi mapagkasunduan eh. Something as basic as halimbawa, ano ba ang ibig sabihin ng self-restraint? Hindi mapagkasunduan yun. Nako naman.
Talagang di mapagkakasunduan ng word na self-restrain. Kasi iba-ibang lingwahe tayo eh. Sa atin pagtitimpi, I'm sure iba rin sa mga lingwahe yan ng mga bansa na members ng ASEAN, di ba? Di po, joke lang. Bahala sila sa buhay nila, mga buwisit sila. Ng mga bansa kung anong magiging wording doon sa Code of Conduct. At nariyan din siyempre yung kung ano ang magiging scope o saklaw nitong Code of Conduct. At pinakamahalaga, ito ba ay magiging legally binding. Pero Emil, tugma naman ang nagiging aksyon ng China kaugnay nito. Ayaw nila na makipag-usap multilaterally o yung maramihan ang kanilang mga kausap na bansa. Gusto nila bilateral o paisa-isa. Dahil dito, mas malalaro nila ang kanilang kapangyarihan at bentahe sa negosasyon. Emil. Di cute, di ba? Isa rin to guys sa mga naging issue kay VP Sara di ba? Ba't di daw siya umiimik dito sa issue na to? Well, simple lang naman ang rebuttal dyan mga idol Ba't magkokomento si VP Sara dyan? Ha? Bakit? Presidente ba siya? Di ba? Trabaho ng presidente yan. Hayaan nyo si Bangag dyan. Hayaan natin si Bangag ang sumagot dyan. Di kung hinayaan niya na nagpresidente si VP Sara, di siyang sumasagot dyan. At sana hindi malala ang mga nangyayari ngayon sa ating bayan, di ba? Simple as that. At di po talaga nagkomento si VP Sara dyan kasi alam niya ang stand ng tatay niya sa usapin na yan. Kinaibigan ni PRRD ang China. So I think VP Sara will do the same to stop this madness of harassment ng mga Chinese Coast Guard dyan sa West Philippine Sea.